how to read a recipe. Paniluto po tayo ngayon. So, ayan, meron po kaming nakaredy na 2 kilong buto-buto ng karning baboy. At nakamarinate na nga po yan ni Mister. Para nga naman po, habang nakamarinate, ay nabababad na po yung kanyang lasa. O, diba? So, dahil habang nakamarinate po siya, ay nagbabantay na po siya sa labas ng kanyang pinainit na kawali. Alam niyo ba mga kabangawan, ang ganda ng kalan na ginagamit niya. Hindi ko in-expect na iba pala ang gamit niya. Akala ko sa kahoy siya magluluto. Ay, nung pala ay nanghirap pa sa kapitbahay. At take note, yung ginamit po niya na kalan ay ginawa lamang po ng pinsan niya. Mano-mano po niyang ginawa yan. Gamit lamang po ang mga pinagdugsong-dugsong na bakal at saka po yung mga pinagamitan na mga used oil. Kailangan mo lang po siya talaga isaksak sa dikuryente. Oh, ang galing, diba? Kaya sabi ko sa asawa, try mong gumawa. Ay, huwag ka maingay, baka marinig tayo ng kapitbahay. Charot lang. At dahil sa malakas po yung pagkakaapoy niya, ay medyo nasunog-sunog po yung mga baw. Natataranta siguro si Mr. dyan dahil first time niyang gamitin yung kalan na hiniram niya sa kapitbahay. Ang nakakatuwa lang po talaga kasi hindi mo na kailangan gumamit ng kalang di kahoy, ganyan lang pala ang diskarte. Kailangan i-explore natin yung mga ganitong bagay na dapat natin silang kahangaan, di ba mga kabangawan? Okay nga naman kasi nga po ay iwas na rin po sa usok. Hindi mo na kailangan gumamit pa ng mga di kahoy na kalan. Pero syempre, tayo ay mahirap lamang. No choice tayo kapag wala tayong pambiling gasol. So, ayan, dahil natataranta na nga po ang aking asawa, binuk ko. Hindi po ako po ang assistant niyan. Assistant nga ba? O, nag-video lang para panggulo kay mister. Kulit joke lang po. At ayan na nga po, inilagay na nga po niya ang minarinig na karning buto-buto ng baboy. O, diba? Ang sarap tingnan. Tingin po lang mabubusog ka na talaga. Ay. Pero in fairness, hanap pa kasi pag nangasawa ko dyan. Basta lagi lang kayong give and take sa isa't isa, oh, diba? Di walang away. Ay, give and take nga ba? Ay, joke lang po. Totoo po, napakasipag talaga niya. Lalo na sa gawain bahay. So, ayan, napasarap na naman ako ng kwento. Ay, sabay na naman sa akin ng asawa ko. Ay, sinama ko na naman siya sa pagbo-voice over ko. Patay tayo dyan. At ayan na nga po, nailagay na nga po niya ang mga sangkap sa kanyang niluluto. Ay, hindi ko na nga po nakapansin kung ano ang mga ginagawa niya. Masyado kasi akong dumaldal na ng dumaldal sa aking mga pagbaboys over. At ayan na nga po, parang medyo pinalalambot pa rin po niya ang kanyang niluluto. Dahil medyo may tubig-tubig pa. Dahil ang karne nga po natin ay medyo matigas pa. Parang ako matigas ang ulo. Joke lang po. Masarap lang po talaga sa pakiramdam na nagkakaunawaan kayong mag-asawa. Kaya kapag mainit ang ulo ng isa, ay umalis na lamang po ang isa. Huwag na lamang pong patulan para hindi na po humaba ang inyong pag-aaway. O, diba? Nagkakaintindihan pa kayo sa isa't isa. Mamaya, malamig na po ang ulo ninyo. So, ayan, napasarap na nga po ako ng kwento dyan na talaga namang nalibang na ako. At ayan na nga po, sinunod na nga po niya ang mga rekado. Dahil medyo iga-iga na nga po ang sabaw natin, kaya ayan. Isusunod na nga po niya dyan ang last ingredients na red pepper. So ayan, dahil medyo iga-iga na nga po, ay siguradong maluluto na nga po siya dyan. At kanya na nga pong tinatansya-tansya ang ilalim kasi parang medyo nasusunog na nga po at dahil okay na. So ayan, hindi ko na nga po nakuha na ng video yung pagsasalin dahil ang dami ko rin po kasing ginagawa. So paano, hanggang dito na lamang po. Sana'y nagustuhan ninyo. Abangan nyo po sa susunod na mga video ko.